series ngayong linggo, no, sa 1st and 2nd Samuel. 1st and 2nd Samuel. So, inisog po, no, sa aton nga series, no, before sa Book of Ruth. And kung basahon yung mga kauturan, ang Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, no, ini makita mo ang transition sa judgeship to monarchy. Amo ni ang crucial man nga hitabo, no, ang transition sini. And we know, no, sa aton series sa Book of Judges that isa sa gina-present sa nga libro, no, sa Book of Judges nga ang problema nga ang tao nagaobra sa ila gusto, sa ilalang gusto, no, is that there was no king in Israel. Wala sa isa ka leader nga that would unite God's people, no, in living sa in service sa Diyos, no, sa pagsimba sa Diyos, sa pagserbisyo sa Diyos. And we have seen that though there were many judges na gin-raise up sa Diyos, pero ina nga mga judges, no, tanan mga ulabos. And we have seen, no, sa later parts ng Book of Judges, especially in Judges 19 to 21, nga ang ilang spiritual decline, no, makita mo hindi lang sa mga judges, ang mga leaders nga ginpangpilit sa Diyos. Because when you read, no, ang life sa mga judges, beginning sa kay Othniel, daw hindi mabasahan ang mga negative din na mga kabuusan sila ng mga judges. Kag samtang gina-expose ang writer sa Book of Judges, ang mga succeeding judges, makita mo lang mga flaws nila. Kag ang last, no, sa Book of Judges na gin-istorya nga judge si Samson. Kag makita mo kung ano nga mess ang kabuhit ni Samson as a judge, no? Pero mga kauturan, sa Judges 19:21, hindi lang yan sa mga judges ang may problema. Even sa priesthood, ang mga Levites na supposed to be mga spiritual leader man, makita mo nga may problema man. No? And when you know, no, sa story sa Judges 19, atong Levite at niya concubine, no, nagawin patay niya, in-murder niya, no, gintunga sa 12 pieces, ipadala sa mga tribes. And you know the story. So, dira mga katuran, ang Judges 19, kagang nagsugod, verse 1, kag Judges 21, verse 25. No, do tap until nila, do na sandwich. No? Ang Doctor's book ends, no, sa sinang chapter 19, chapter 21. Ang book ends, there was no king in Israel. That is why people did what was right in their own lives. Now, amuna ang background na makita mo sa nagsulod ang ining transition from judgeship to monarchy. And si Samuel, no, nga gin-present dira sa chapter 1, ang iyang birth, is actually the last judge, no, sa Israel. And he is an established prophet, no, sa Diyos dito sa Israel. Kag before nagsulod ang ilang 1st and 2nd Samuel, natun-an naton nga ining Book of Ruth, mga kauturan, ang context ini is ara din sa Book of Judges. No, within sa ang mga judges nag-rule sa land, no, sa chapter 1 verse 1 sa Book of Ruth. And it's very striking because ang ending sa sining libro is actually the birth of Boaz or ni Ruth sa kay Boaz. Kag kung basahon mo sa verses 18 to 21, ang genealogy ni David. No? And you now have the hint. May clue na ikaw, no? Nga gintagaan ka sa sining Book of Ruth nga okay, no? Iulaton mo ining David, no? Kung sino ni si David. No? That's why ang ato nga gintunan ng ligad, no? Nga si ang Diyos na bless
sa kay Boaz kag kay Naomi, kay Ruth, through an offspring nga amo na si Obed. But God blessed His people, Israel, no? By giving them David. Amo na nga genealogy, no? Ang ending sa Book of Ruth. Kaya hindi lang actually blessing lang kay Boaz, kay Ruth, kay Naomi. Actually blessing ina sa Dios sa iyang katawhan niya Israel, because Israel is the covenant people of God. That was the promise of God sa kay Abraham, sa kay Judah, nga may ara siya, offspring sila, offspring, through whom all the families of the earth will be blessed. Kag diri sa Book of Ruth, nag-end sa genealogy ni David. And here comes the book of 1st and 2nd Samuel. No? Ang 1st and 2nd Samuel, kung nabasa nyo na ni, no? And I encourage you na ipasahon na in advance. No? Tatlo ka characters na makita, mga major characters. No? Isa dira si Samuel. Si Samuel nga prophet sa Diyos. Siya gamiton sa Diyos to guide the king. No? Una nga king si Saul, naman ikaduwa nga major na character. Kang ikatatlo, ang sa 2nd Samuel, nga ang gin-emphasize si David. No? Pero beginning in chapter 16 sa 1st Samuel, gin-introduce na si David. And you know, no, in 1st and 2nd Samuel, ang gina-trace no, ang kabuhi is actually si David. Kaya muna ang ending sa Book of Ruth. I-introduce mo sino ni si David nga bata ni Obed, nga bata ni Boaz and ni Ruth. Sino ni David? Paglabot mo sa 2nd Samuel chapter 7, may covenant nga gihimo ang Dios. Ang sa 1st Samuel, no, and 1st and 2nd Samuel, may ara kita di general no nga outline. Amo ni ang flow sa aton natunan, no? Medyo dagko ni ang cuts, pero hindi isa-isahon tani siya. No? Hindi na pagdalion kay kadamo kita ma-miss kung dasin kani, no? Una sa chapter 1, no, sa 1 Samuel chapter 1 verses 1 to chapter 7 verse 18, we see God's preparation of Israel for a king. I-preparar sila sa Diyos, no? Lang taon naton ano na ang mga nagtalatabo, no? When God prepared Israel, no, in giving them a king na ilagi na handom, no? Chapter 1 no, to chapter 7. Ikalawa sa chapter 8, no, sa verse 1 to chapter 31 verse 13, God's provision to Israel, no? Through a king. Gintagaan sila sa king. Remember ang background na makita natin sa Judges, there was no king in Israel. And people did what was right in their own eyes. Lang taon natin as the story progresses, ano ni ang solusyon na mahatag when there is a king? No? Kaya di amo na ang problem nga ang katawhan nagubra sa mga kasalanan sa ilalang gusto, kay wala sang king, wala sang leader na mag-unite sa katawan sa Diyos. Kag mag-lead sa ila. Nga among maging champion nila, among maging leader nila, kag among maging example sa katawan sa Diyos. So chapter 8 to chapter 31, God's provision sa Israel sa hari. And sa 2 Samuel chapter 1 as sa chapter 10, God's promotion of His king, His chosen king, over Israel. Kag ikaapat, no? God's preservation of His king because of His promise, chapter 11 hasta sa chapter 22 sa 2nd Samuel. And then chapter 23 to 24, God's portrait of that king, no, na ginpili sa Diyos. So ang aton nga pagatunan for how many Sundays ma-fall no under sa first naton nga point, God's preparation of Israel for a king. Kagamunin naton tunan no sa sinaga chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 11 about sa kay Hannah. Under ina sa aton ng first point na sa general outline natin sa 1st and 2nd Samuel, God's preparation of Israel no, for a king. And ang 1st and 2nd Samuel nga main idea can be stated no kaangay sini. God will establish His king
through the most impossible odds, desperate circumstances, and unlikely people. Amo na pakitaan mo sa 1st and 2nd Samuel. God will establish His king through the most impossible odds, desperate na circumstances, and unlikely people. Or, and it can be stated in another way, God will establish His king and save His people through the most difficult situations. Makitaan mo na ano ng mga budlay. Actually, makitaan na pala natin sa 1 Samuel chapter 1 and 2 pa na. No? Introduce, again, sa isa naman kapamilya. Remember sa Book of Ruth, one family, the family of Naomi, no? The family of Elimelech. And we see, sa book, how God changed that desperate situation. No nga mangin blessing, hindi lang sa Sinaka family, but sa entire community. God has been doing that for how many years? When you look at sa past, sa mga previous books sa Bible, you see kung paano ang Diyos mag-reverse sa mga situations na mabalka at the break of this problem na mga bodo, wala lang yung chance. Pero pwede pa niya i-change ang Diyos. And we have seen that many times sa mga previous na mga books. So, ang atong pagatunan dito sa 1 Samuel chapter 1 verses 1 to chapter 2 verse 11. Pero I think first point na nga itong mag-over, under sa general outline, God's preparation of Israel for a king, chapter 1 to chapter 7. Una to, Hannah, from depression to jubilation. From depressed nga feeling pakadto sa joyful nga pag-exalt sa Diyos. Kag hindi mo na ma-deny nga inang experience, makita mo na sa iba ng mga characters sa Bible. Usually, amo na ang nakatabo. Negative ang situation, God will intervene, ma-change ang ilang situation. May mga reversals nga magkakatabo. Kaya inatanan mag-point sa isa ka event sa history, nga makita mo ang reversal ng ginugura sa Diyos. Sa cross, nga makita mo ka desperate na situation, pero ang inang desperate situation, gamiton sa Diyos para i-reverse ang curse, ang ina mangin blessing ang inang event. And you know nga ang inang event is the cross of the Lord Jesus Christ. So ang mga reversals na makita natin, as the story progresses, actually nag-point dito sa cross. Kada mo na makita natin, subong nga aga, sa 1 Samuel chapter 1, verse 1 to chapter 2, verse 11. From depression to jubilation. Sa life ni Hannah. So, sa before magtapos, ang worship, ang is a proper response of God's reversals sa aton ng mga kabuhi. Kagamo na makita natin sa life ni Hannah. Mga God's reversal, alin sa desperate na situation, nag-intervene ang Diyos, may ginubrang Diyos, may rescue, may deliverance, may ginubrang Diyos. Kag nag-end sa pagsimba, nanginami ang situation, nangin opposite bala, from desperation to worship, from problem to praise. Actually, nakita na sa Habakuk na ito, naging series man, kung natulungan ninyo. Si Habakuk na, grabe, iya doubts, nag-end sa pagsimba sa Diyos. When he understood sa ginakubra sa Diyos. And that is actually our tendency. Sa tanan halos ng mga sitwasyon na nagkakabuk sa aton kabuhi. Isa, kita sa sitwasyon na nagkabudlay, dito ka problema, kadawag-doubt ka pa sa Diyos. Pero kung ang Diyos kaya mag-intervene, maano ka man sa rin, Lord, thank you. Again, luwas ka naman ko. Lord, thank you. Good kayo ba? Gitagaan mo ko. Way of escape. Why mo ginabay? And the rescue mo ko, deliver mo ko.
amo nagkatabo sa aton nga mga kabuhi kada adlaw. When trials come, hardships come sa aton kabuhi. Nga makabaw do wala gid Lord, grabe na nga hantos ko. Amo nang ginobra sa Dios, God will intervene kag inang situation, no? Mabagbo, God will rescue His people out of all their troubles. Amo na ginambal sa bukod sa, no? So it's not actually a new nga hitabo, no? Nga ang Ginoo nag-intervene, gin-reverse niya ang situation. Countless nga mga examples na actually from Genesis to Book of Ruth. Nga makitaan mo galing we have no time na i-trace pa na, no? Sa kabuhing dito pa lang ni Moses, no? Makitaan mo ang reversal. Nga makabodogin si Kwan sa uwan na sa tsansa, kaya di nagpalagyo na sa nakapatay sa Egyptian man. Why mabalo nga atong sitwasyon, gamiton pa na sa Diyos to reverse na tabos kay Moses nga siya man yung deliverer pa, no? Sa katawan sa Israel nga ara sa Egypt. Ay mamakati, sino pa ng loson sa Diyos karon nga gamiton sa Diyos nga mga deliverer. Gali atong tao nga naghalin si Egypt mismo nga si Moses, no? And countless na mga events sa Bible ang atong nakita, no? Nga gin-reverse sang Diyos ang situation. So worship is the proper response sa reversal sang Diyos sa aton nga kabuhi. Pagsimba, knowing God, no? Sa mga sitwasyon na aton at yan, no? Ang pagsimba, ang unang chapter kag makita na sa first two chapters ng First Samuel. But, no, habang ko na nakina, no, state nato ng may idea sa First and Second Samuel. God will establish His king, no, through the most impossible, difficult situations. Kag actually, makita ta, no, pero kung basahin mo pala ang First and Second Samuel, dumabang ka ang mga main characters, si Samuel, si Saul, si David. Mabaka daw ang Ginoo, wala bala mayo ga one. But actually, nakita sa ni Paul, no? Taga mo na ginamba ni Paul sa Acts chapter 13. Nato lang Acts 13, 16 to 23. No? So Paul stood up and motioning with his hand, he said sa mga katauhan, no, nga iya ginawalihan, the God of this people, Israel. Ang tawag lang ang mga verbs, no, emphasize na itong dira. God shows our Father. Kabalo si Pablo that God is behind sa sinin. God shows our fathers, and God made the people great in the land of Egypt. They going back sa Exodus pa na. Ang mga ni Pablo. And verse 18, and for about 40 years, in the land of Egypt, and with uplifted arm, God, led them out of Egypt. Verse 18, and for about 40 years, God put up with them in the wilderness. O arang ilang wilderness experience, diba? Bilang book ni Moses na din covered na. Labot pa na sa Deuteronomy. Karang experience sa wilderness before sila nagsulod sa Canaan. Na nabasahan natin sa Joshua, diba? Ang conquest sang land, Joshua Judges, Ruth, Arada, no? And verse 19, and after destroying, sino nang destroy sa mga nation? God Himself. In the land of Canaan, He gave them their land as an inheritance. Ari, ara na sa times ng Judges, nga ara na sila sa land of Canaan, land of promise. Joshua and Judges. No? And after that, He gave them judges until Samuel, the prophet. He gave them judges. So si Samuel is the last judge and a prophet, no, na kina-consider. Verse 21, then they asked for a king. Actually, story na lang sa chapter 8. Sa 1 Samuel nga nag-demand ng Israel sa king. Demand a king or ask for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, for 40 years. And when He had removed him, God removed Saul. He raised up David to be their king, of whom He testified and said, I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will.
of this man's offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus, as He promised. Now, diri si Paul nakita niya about inadili, ang fulfillment niya is in Cristo Jesus. And that is precisely the story of 1st and 2nd Samuel. Nga si David mangin ancestor ni Cristo Jesus. Pero kabalo ka na, kahit pagbasa ta sa Acts chapter 13, ang point is not David himself na. Kundi David is a type of Jesus Christ, a type of the King who will truly unite the people of God. Kasi baka balo ko sa story, hindi si David. Even David, may flaws, may sala si David. Pero, describe siya sa Biblia, a man after God's own heart. Now, una, may dali lang kita ni Kutob, Una, makita tayo sa 1 Samuel chapter 1, verses 1 to 18. Hannah's barrenness and devotion. Hannah's barrenness and devotion. Chapter 1, verses 1 to 18. Una, makita natin, her staggering problem, verses 1 to 8. Ang gina-present dire sa text is, ang problem nga hindi siya makabata. Look at verse number 1 to 3. Now, there was a certain man of Ramathaim Zophim of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zoph, an Ephrathite. He had 2 wives. The name of the one was Hannah, and probably si Hannah ang first wife. Siya probably ang first wife. So kaya ang ginhambal ko sa text, wala siya bata or barren siya. Ang second wife is si Penina. Pero may bata si Penina. Tiyan mo lang usual na matabo mo kung ang asawa wala sa bata, hindi makabear sa children. Usually ang bana nagakuha sa second wife. Possibly na Ang first wife si Hannah. Then the name of the other, Penina, and Penina had children. But Hannah had no children. Now, remember sa book of Ruth, si Naomi, may 2 ka bata, si Malon at si Kilion. Nagpangasawa, isang 2 ka Moabite women, si Orpah at si Ruth. Wala sang mga kabataan, wala sang lineage, hindi ba patay din ang 2 ka bata? Living with no children. Pero ang mga ginsuburan, mabaka ka desperate na situation mo na. And here comes in 1 Samuel, modo mamuan. Si Hannah, wala man sa bata. Hannah had no children. And verse number 3, now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests to the Lord. Now remember, ang priesthood sa time of Judges, baldado na, diba? Atong Levite with his concubine, makita mo ang priesthood medyo baldado na, ara na sa spiritual decline. And if you read 1 Samuel, makita mo nga ang priesthood ni Eli, kaya sila sa priesthood, ang iya